Minsan, ang mga magulang mismo ang nagiging unang guro ng away at division ng kanilang mga anak. Kahit hindi direktang sinasabi, ang mga bata ay madaling matuto sa mga nakikita. Ang mga bata kasi hindi lang sa salita natututo, kundi sa isang observation o obserbasyon. Magandang araw at magandang tanghali sa inyong lahat. Today is November 30. Nako, katapusan ng November. At syempre bukas ay December 1 na. Pasko na. New Year na. Kumusta na kayo? Kumusta na tayong lahat sa ating progress sa buhay? Kumusta na yung mga pangako mo noong December? Mga pangako mo sa sarili mo, mga goals mo. Kumusta na ngayon? Meron na bang natupad sa yung mga pangarap noong December? Nako. So, syempre, yung iba, siguro, ngayong Pasko ay isi-celebrate yung kanilang mga na-achieve mula noong unang buwan ng 2025. At congratulations sa mga may natupad. Siyempre, sa mga wala pang natupad, sa mga hindi pa natupad, yung kanilang mga pinangarap noong Pasko, nakaraang Pasko, siguro hindi pa lang season niyo ngayong taon. Basta, huwag ka lang tumigil. Hindi mo alam sa 2026 na Christmas o December ay baka sobra-sobra pa yung darating sa'yo na blessing. Kaya huwag ka lang tumigil. Dahil kung hindi mo man nakuha ngayong taon, hindi ibig sabihin na titigil ka na. Ipagpatuloy mo lang yan dahil hindi pa iyan season mo. Season pa ng iba. Kaya congratulations dahil you try your best. You put effort. This is new episode, new learning. Welcome to JMC series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here we believe that success starts with the right mindset and wealth begins with the right knowledge. So if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, not just sa financial growth, but a wiser and stronger you, so hit that subscribe button and turn on the notification bell para sa mga bagong episode na darating pa. And of course, join our growing community of dreamers and doers. And this is episode 16. 7 unnoticed actions of every parents na nakakapag-separate o nagdudulot ng away ng mga anak. At paano ito masusolusyonan o maiiwasan? Yan ay tatalakayin natin sa episode na to. Dahil alam ko sa bawat tahanan ay merong kanya-kanyang disiplina ng kanilang mga magulang sa kanilang mga anak. Minsan, yung ibang magulang, kapag hindi nila alam kung paano turuan yung kanilang mga anak, ay tinuturuan general. Hindi base sa behavior o kanya-kanyang ugali o kanya-kanyang edad, basta tinuturuan in general. Kaya minsan, hindi talaga maiiwasan na magkaroon sila ng away sa isang tahanan. Dahil both sides ay hindi maintindihan
Kaya yan ang tatalakayin natin ngayon na episode. Kakaiba itong language natin ngayon, Taglish, Bisaya. So mix natin ngayon para mas magkaintindihan tayo, para mas maintindihan natin at syempre para ma-express ko rin yung gusto kong sabihin. Kaya Taglish at Bisaya tayo ngayong episode. Dahil napaka-exciting, gusto ko maintindihan nyo rin yung puntos ko dito sa episode na to. So, kumbaga, yung sa 7 unnoticed actions of every parents na nakapag-separate o nagdudulot ng away ng kanilang mga anak. Sa Bisaya pa, mga wala na bantayan sa mga ginikanan nga nakatudlo na di ay silang away sa ilang mga anak. Nga wala gud gituyo. Kay tungod walay awareness, so mauna nahitabo. Of course, wala namang magulang na gusto mag-away yung kanilang mga anak. Pero dahil hindi sila nagkaroon ng awareness o observation kung paano nila tinuruan o nadisiplina yung kanilang mga anak. Hindi nila namamalayan kung paano nila nadisiplina yung kanilang mga anak base sa edad at sa mga kakayanan nito. Karon, unsaon sa mga ginikanan nga dili nila namalayan nga nakapahimulag na di ay sila sa ilang mga anak o nakapagturo na di ay sila sa ilang mga anak aron mag-away. Usahay, dili tuyoon. Pero sa ilang mga gibuhat o mga batasan, nakatudlo na di ay sila aron mag-away ang ilang mga anak. So ayun di ay, batasan di ay, o mga binuhatan ang makatudlo o dili maayo ngadto sa ilang mga anak. Nakatudlo sila nga mag-away-away, maglalis, kay tungod nakita nila sa ilang mga ginikanan kung giunsa pagdisiplina ang iyang mga igsuon laban kaniya. Kay ang mga bata, dili kana sila maminaw kung unsay gisulti. Maminaw sila kung unsa ang nakita nila nga gibuhat sa mga tiguwang o sa mga tao nga nakauban nila sa balay. So mao kana kung naa kay anak, na kay pamilya, dapat piliun gyud nimo kung kinsa ang dapat nimo makauban sa balay. Dapat ang mga tao nga nipuyo sa isa ka balay dapat disiplinado tanan. Dapat ang mga tao nga nipuyo sa usa ka balay productive, progressive, ug usa ka model ngadto sa mga bata. Mao kana ang pinakasolid nga foundation kung unsaon pagtudlo ang mga bata. Matingala na lang ka, san wala kay direktang instruction sa imong anak, pero matingala na lang ka, ngano maning akong anak maot kay batasan, dili maminaw, di kasabot, sigig away. So kapag nahitabo na sa imuhang panimalay, sa imuhang mga anak, kailangan mo nang baguhin ang iyong batasan, yung ugali nimo para mausab pod ang mga batasan sa imong mga anak. Bisan wala nimo sila gitudluan og dili maayo, pero kung ang imong gibuhat dili maayo, automatic kana mao gyud na ang sundugon sa imong mga anak.
ug mga bata nga nakakita sa imuha. So, ang pinaka-epektibo o effective nga pagtudlo sa mga bata ang pagpakita sa mga binuhat nga maayo. So, mao gyud na ang solid foundation how to teach your children to be a better person, to be a disciplined person. Kaya ang mga magulang o mga ginikanan dapat learner kayo. Learner kayo para maging educator kayo. Dahil bilang magulang, kayo ang lawyer. Kayo ang batas ng tahanan. Kayo ang leader. Kayo ang coach. Kayo ang teacher. Lahat ng rules, kayo. Dahil kayo ang nakatatanda. Kayo ang may alam. So, lead your children into a better person. Dahil kapag lumaki ang mga anak na mabuti, mabait, impactful, dahil meron silang salamin. Sino yung salamin nila? Mga magulang, mga nakasama sa bahay. So, ganun lang kasimple. So, meron tayong 7 halimbawa ng hindi namamalayang paghati-hati ng magulang sa kanilang mga anak. Una, favoritismo o favoritism. At kadalasan ito nangyayari sa bawat pamilya. May paborito si nanay at tatay. Mao kini ang pinakadako nga rason ngano magbulag-bulag ang mga anak kay tungod na ay gipaboran, na ay wala, na ay paborito, na ay dili. Usahay na ay mga ginikanan, dili nila nabantayan nga sweet sila sa ubang mga anak. Kay tungod sweet man pud sa iyaha, or basin mas dako ang grado or bright, so mao na permi ginadaig, permi gina praise, mas magaling siya, mas bright siya, so mao na ang atensyon naa sa iya. Pero ang epekto grabe, kaya ang uban makahuna-huna sila nga wala sila ibili o value. Ug mosamot kini kung makita nila nga mas love ni mama si ate, mas proud si papa kay kuya, o kaya mas hate si ate or si kuya, o kaya mga kampihan at kung ano pang mga senaryo sa kanilang mga tahanan. Kaya hindi nila namamalayan yung ibang anak naglalayas na, sumasagot na, nag-aaway na. Dahil hindi natuturuan ng maayos. Nag-focus lang doon sila sa mga achievement, doon sa mga nakikita nila. Pero deep inside, sa bawat anak nila, hindi nila nakikita kung okay ba yung ibang anak, kung kumusta na. Ang resulta, ang ubang anak, dili na makita ang ilang mga igsuon as a partner o sa kakampi, kundi kaatbang o kakompetensya na sa gugma sa ginikanan. Competitor meaning kakompetensya. Nagkompetensya na ang mga anak kay tungod o nag-result tungod sa favoritism. So, sa may solution ani, kinahanglan patas ang pagtagad sa matag anak. Bisan gamay ra ang achievement o gagmay nga achievement, padungga, pasidunggi siya nga proud ka sa iyaha. Magulang man, nakatatandaman na kapatid, nakakabata o bunso, dapat patas ang iyong pagsuporta at pagpapakita ng patas na proud ka sa bawat isa. Ang patas nga pagdaig o paglove
sa imong anak. Isa ka na nga solid nga pundasyon para sa happy family. Pangalawa, pag-compare. Mga usa ka pulong o mga sinultian sa mga ginikanan nga. Tanawa si kuya nimo. Tanawa si ate nimo. Bright kaayo. Siyempre, kung gano'n ang senaryo, siyempre masakit din. Minsan kapag hindi achiever si kuya at ate, yung mga nakakabatang kapatid ang naging achiever. At meron din namang senaryo na hindi achiever yung mga nakakabatang kapatid, pero achiever naman yung mga nakakatanda. Diba? So, ganun talaga. Hindi natin alam kung sino magiging successful sa kanila. So, depende na lang talaga sa isang anak kung paano siya mag-isip, paano siya magdesisyon. At minsan, may mga bata na kapag kulang sila ng magandang aral sa kanilang bahay, ay ginagamit nila yung ibang pamilya. Ginawa nilang example. Parang humahanap sila ng ibang magtuturo kasi wala sa bahay nila. So, kanang mga comparison, pag-compare sa mga anak, dako kaayo na nga bad impact, makadugang o kasakit sa anak. So, magdako siya, nga nagtuo siya, wala siya'y value, wala siya'y mabuhat sa iyang kinabuhi, kay tungod kulang siya og pagdaig sa ginikanan. Kay mismo ang ginikanan, gi-criticize na ang sariling anak. Ug usahay, katong gina-compare, magdako nga arugante, ug maghuna-huna nga siya ang labaw, siya ang maayo, nahuna-hunaan niya. Kay tungod sa gipakita sa ginikanan, wala kabantay ang ginikanan, ang mga gipangbuhat niya, gipangsulti, nga dili maayo, nakuha na to sa iyang anak. Ang resulta, ang mga anak magsugod na og kompetensya, naglalis, kay tungod na sina o nagselos. So, sa may solution ani, ipakita ang lahi-lahi nga kalig-on. Pananglitan, si ate, maayo mag-drawing. Si kuya, maayo sa math. Si nakakabata, maayo mo kanta. Uon sa bang mga talent diha. Ipa-feel sa ila na pareho sila importante. Despite sa ilahang differences. Mao ka na ang makatabang o makapaboost sa confidence sa mga anak o tiwala sa sarili. Imbes na magbugal-bugal. Imbes nga i-compare sa matag usa. So, ayaw gyud i-down o i-criticize ang imuhang anak. Kay unang-una, anak mo yan. Ikaw ang babalikan o mubalik sa imuha ang questions o mga pangutana nga nganong dili man siya maayo. Ikaw ang ginikanan. So nganong dili man siya maayo, dili man siya buotan, nganong bad man siya. Diba? So ikaw ra gihapon ang balikan. Meaning, naay pagkukulang, naay kulang sa imuhang disiplina. Naay nakita sa imo, magibuhat nimo nga dili maayo. Pangatlo, dili patas ang disiplina. Kung ang isa, permi kasab-an, bisan gamay lang ang sala. Unya pag-abot sa isa, permi pasayloon, permi exempted, na bisan klaro kaayo nga dako ang sala. Mao man na usahay mahitabo sa usa ka pamilya. Usahay kung kinsa patong daghang sala, daghang mali. Usahay katupa ang kampihan sa ginikanan.
Ambot bitaw no, ang mga inahan. Daghan kayong mga inahan nga ingon ana, nga biskan daghan mali ang iyang anak, uban nga anak, pero ipagtanggol gihapon. Sumaw na usahay. Daghan na siyang mga questions nga naunsa naman ning akong anak, anong maot naman ni asa man ni nagmana. Kay tungod wala niya nakita, dili siya aware nga siya di ay mismo ang nakatudlo kung dili maayo sa iyang anak. Diba? Tungod dili patas ang pagdisiplina, ang uban magrebelyos ug ang uban spoiled kay wala sila kabalo kung unsay limitasyon. So ang resulta, nag-abot ang kasuko, nag-away ug nawala ang respeto sa matag usa. Karon unsa may solusyon ana? Dapat ang disiplina o rule sa family o rule sa pamilya dapat klaro. Pananglitan, kung naay curfew, dapat para sa tanan, dili lang para sa isang anak. Dapat panindigan ug klaro nga dapat sundon. Diba? Kasi kayo yung lawyer, kayo yung coach, kayo yung teacher sa bahay. So dapat kayo ang masusunod. Yung ginawang rules, hindi nakasulat lang sa dingding, tapos daanan lang. Kung bulapas man sila, dili man sila masunod, syempre, dapat kasaban. Kasaban o ipasabot sa ilaha. Di kasaban nimo kay tungod kay dili love. Mauna gikasaban nimo kay tungod gusto nimo tudluan og tarong. Gusto nimo tudluan og maayo. Kay nga naman, love nimo. Diba? As a parents, love nimo ang imong mga anak. Kaya lang usahay kay tungod sa dakong paghigugma sa usa ka ginikanan ngadto sa mga anak. Mauna bitaw. Usahay mablind na. Mablind na, daghan ng mga pag-tolerate. Diba? Kaya ganyan yung mga nangyayari sa mga spoiled na mga anak. Tino-tolerate ng kanilang mga ginikanan, ng kanilang mga magulang. May mga rules man sa bahay, pero hindi sinusunod. Pang-apat, pagpapakita sa away at tubangan sa anak. Kung permi mag-away ang inahan ug amahan at tubangan sa anak, murag gitudluan na ra sa ginikanan nga normal ra di ay mag-away, normal ra di ay magbulag, normal ra di ay magkagulo. So kung kana ang imong gipakita sa imong mga anak, maugid na ang imong gitudlo nga buhaton nila. Ang pinaka-worst pa, kung apilon ang bata sa away o pangutan-on pagyud nga kinsa may kampihan nimo, kinsa may pilion nimo, si mama o si papa. Na kung tutuusin, ay walang dapat pipiliin. Dahil dalawa, mama at papa ay mahalaga. Kaya walang maiiwan. Walang dapat pipiliin. Dahil dalawa ang kailangan piliin. So ang resulta, ang pamilya magiging divided o magbulag-bulag. Ang pinaka-worst, ang anak ang magdala og trauma hangtod sa pagdako tungod sa binuhatan sa mga ginikanan nga dili maayo nga gipakita ngadto sa anak. So unsa may solusyon ani? Kung mag-away, palayo dapat sa mga anak. Dili dapat makita sa mga anak na nag-away mo. Ug dili ipaako sa mga anak ang gulo na ginawa niyong mag-asawa.
Kung naaba mo'y problema o conflict sa inyong relasyon, pangita og lugar nga dili makita o madungog sa imong mga anak nga nag-away mo, nga naamoy problema. Dapat ang inyong mga anak tudluan o turuan ninyo kung paano magkaroon ng self-control. Na kahit galit na galit kayo, pinipigilan nyo. At kapag nakita yan, kung paano kayo nagkaroon ng self-control, yan ang nakikita ng mga anak. Yan ang pinaka-the best na turo mo sa iyong anak. Dili kay gamay lang problema, ay sakit akong ulo, ay mamatay na ko, ay magbulag na pa, ay mulakaw na ko, ay maulid ako sa akong mama. So kung kana ang permi madungog sa imong mga anak, kana pod ang sundugon. So kana pod ang ilang manahon ngadto pod sa imong mga kaapuhan. So mauna, bilang ginikanan, bilang magulang, dapat huna-huna asa bago nimo isulti, bago nimo buhaton. 5, sobra nga pagbutang og paghatag og responsibilidad sa isa. Kasagaran ani mahitabo nga ang mga panganay ang mo shoulder sa tanang responsibility ug tanang mga bugat nga responsibilidad o obligasyon sa bawat tahanan. Magbantay sa manghod, manglaba, maglimpyo, magluto, samtang ang mga manghod gipasagdaan ra, gipalabi, walay gibuhat. Ang mga panganay, si ate, si kuya nabugatan na. Ug diha masuko na ang mga panganay nga ang mga manghod ipasagdaan ra, lagi buhat, ginapalangga, apan sila gipugos sa ilang mga responsibilidad. Ang resulta, ang mga anak dili na magkahiusa, dili na magkasinabot, kay naay nabugatan, ug ang uban nahimurag spoiled, ug nagsaligra. Ug kana nga batasan, pwede na madala hangtod matiguang, sige na lang magsalig. Hangtod nga magsalig na lang sa iyang mga ginikanan, kay nasanay man. Nasanay nga walay gibuhat, may trabaho, tapulan, nagsaligra kay mama, kay papa, kay ate, kay kuya. So, sinong kawawa? Ito mga nakababatang kapatid, nakababatang anak. Kaya kayo mga magulang kayo, mga parents kayo, dapat magkaroon kayo ng awareness kung paano niyo idisiplina at turuan yung mga anak na walang agrabyado at walang spoiled. Kasi pamilya niyo rin ang magsasuffer. So, unsay solution ani? Iapod-apod ang responsibility o tunga-tungaon ang responsibilidad sa balay base sa edad at capacity. So, ipatrabaho kung unsa ang kaya niya buhaton. So, syempre, kapag nakakatanda o medyo bugat-bugat na kaya niya, hindi pwede na nakakatanda, siya na tanan mo pasan. So, syempre, bugat. Ang pagiging pamilya ay partnership yan. Pagkakapatid ay partnership yan. Kasi paano na lang? Alam nga naman, isa lang yung mag-aalaga sa inyo. Diba? Kaya dapat, bata pa lang, tinuturuan nyo na yung mga anak niyo na patas ang responsibility. Kasi sa pagtanda ng mga anak mo na yan, hindi mo malalaman kung sino ang mag-aalaga sa'yo. Baka
Sa 10 na anak mo, isa lang yung mag-aalaga na kapatid. So, kaninong kasalanan yun? Sa'yo, bilang magulang. Noong bata pa sila, hindi mo tinuruan kung paano magkaroon ng patas na responsibility. So, kahit mga bata pa, mga bunso, dapat bigyan sila o tagaan sila gamay nga trabaho aron ma-feel nila o mahuna-hunaan sila o kabalo sila nga part sila ng family. Parte sila ng pamilya. Kaya kailangan nila magkaroon ng cooperation o partnership at mag-perform ng patas. Pang-anim, dili paghatag og tamang oras o panahon sa mga anak. Usahay, tungod sa kabisi, tungod sa kawan-on, tungod sa problema, wala na'y oras para sa mga anak. Nakalimutan na ang mga responsibility o pagdisiplina sa mga anak. Kalimut na ang anak nanginahanglan og atensyon. Nakalimot na siya nga paminawon ang problema sa iyang mga anak. Hindi na niya maisip na kailangan pala ng mga anak niya ng atensyon at tamang gabay, tamang disiplina. O kaya ang uban, anak kitudluan, parmi ang atensyon na sa ila. Pero ang uban napabayaan, ug diha magsugod nga maka-feel sila nga dili sila importante, dili sila part, wala sila value, mao wala sila gitagaan og atensyon. Ang resulta, ang bata mahimong mangita og paraan para yung atensyon mapunta sa kanila. Usahay, gipaagi nila sa pagsupak, pag-away sa igsuon o pakiglalis ngadto sa igsuon para lang mapansin sa iyang ginikanan. So, unsa may solusyon ani? Hatagi og 1-on-1 to 15 minutes bawat anak. Ako, paano na yan? Pagdaghang kang anak. So, daghang yung oras nga i-prepare nimo para tanan anak nimo mastoryan nimo. Para tanan anak nimo matudloan nimo, madisiplina nimo, walang maiiwan. So, kailan mo talaga ng time management o i-priority ang iyong mga anak. Kasi member mo yan family member mo yan, shoulder mo yan. Kasi kung ano yung mga pagkakamali nila, dawit ka. Kasi ikaw yung head head ng tahanan, leader ng tahanan. Kaya madadawit talaga mga magulang. Dahil sa mga kagagawan ng mga anak, karoon ng oras with your child. Usapin, istoryahon kung kumusta na sila, kaya pa ba, ano yung mga gusto nila. Kumbaga, ipakita mo yung suporta mo sa bawat anak mo. Kasi, anak mo yan, at hindi porkit anak mo yan, isang dugo lang, ay tuturuan mo ng general na pagtuturo. At hindi rin porkit na nag-iisang dugo lang yung nananalaytay sa kanilang katawan, ay pare-pareho na. So, kailangan mong malaman na kahit iisa lang yung dugo ng magkakapatid na yan, iba-iba ang mga prinsipyo na yan. Iba-iba yung laman ng utak nila. Iba-iba yung laman ng puso nila. At higit sa lahat, hindi pare-pareho ang understanding. Kasi merong nakakatanda, merong nakakabata. So, syempre, mas malawak na yung
pag-iisip ng nakakatanda compare doon sa nakakabata. Kaya, kakausapin talaga ng hindi parehong oras. Depende kung anong disiplina yung gagawin mo. Ano yung mga turo o ano yung mga ituturo mo sa kanila. So, syempre, ikaw ang nakakaalam kung paano mo sila tuturuan. At kailangan mong gawin na magkaroon ng oras sa kanila para magkaroon ng connection. Kasi, ang magbibigay lang ng connection sa anak at magulang ay magkaroon ng time. Kumustahan, banding, yung talaga ang pinakamahalaga para magkaintindihan ang bawat pamilya. Kasi kapag walang oras, magkagulo-gulo talaga at hindi magkakaintindihan. Maghatag og love, og pagdaig, appreciation, acknowledgement, base sa mga achievement nila. Paghatag og love, o paghatag og gugma, base sa achievement. Kung permi na lang ipakita sa ginikanan ang iyang pagsuporta o pagday ngadto sa iyang anak nga mas dako ang grado, mas bright, samtang wala siya'y gibuhat o pagdaig ngadto sa anak nga average ra or wala kaayoy nasabtan, wala kaayoy achievement, kini dali ra kaayo makapahimulag sa mga anak. Kay tungod na feel nila ang separation. Sumaw na ang uban, unsa ba ko? Anak ba ko? Ampon ba ko? Ano kaya? Love ko? Kaaway ko? Sumaw na ay mga anak na daghang questions kay tungod sa mga pakikitungo ng kanilang mga magulang na hindi dili patas ang pagtrato sa mga ginikanan ngadto sa mga anak. So mauna nga makabuo og away ang mga igsuon. Kay tungod ma-feel nila ang separation tungod katong mga average wala kaayo gi daig o gi-acknowledge sa ilang mga ginikanan. Makahuna-huna sila nga dili sila importante. I-love lang sila kung naa sila'y achievement. So, sakit kaayo sa ilaha, sa ilahang part. Ug makatatak sa iyang huna-huna nga kung wala siya'y makabot sa iyang kinabuhi, mahimo siyang worthless, walay value. So, mao kana ang ubang mga anak kay tungod ana nga senaryo na ay uban nga bisan gamay lang nga mali, failure, makahuna-huna na sila og suicide. Makahuna-huna na sila mga butang nga dili maayo kay tungod sa mga di pa feel sa mga ginikanan. Pero alam mo, kadalasan kung sino pa yung dili kaayo paborito sa ginikanan, sila pa yung mga nagiging successful sa buhay. Nagiging successful sila dahil na-feel nila na magiging importante lang siya sa kanyang mga magulang kapag may achievement siya, kapag may naabot siya sa buhay niya. Kaya kadalasan talaga ay nagsasucceed yung mga hindi gaano paborito ng mga magulang at laging kinikriticize, na-judge, na walang mararating sa buhay. Kaya kadalasan kung sino yung sinasabihan na hindi makakatulong, walang mararating sa buhay, sila yung mas lalong nag-i-excel sa kanilang life. Kasi gusto nilang patunayan na may value sila.
At yung mga laging paborito noon, hindi. Na kung sino pa yung paborito, hindi sila nagsasucceed. At kung sino naman yung hindi paborito, madalas sila ang nagsasucceed. At minsan naman, kung sino yung paborito, ay successful naman. At kung sino naman yung hindi paborito, hindi nagiging successful. So, depende sa senaryo. At yan, depende na rin yan sa utak ng isang anak. Kasi minsan, kung sino yung paborito, ay nagiging dependent. At kung sino yung hindi paborito, naging independent. At mayroon din yan reflection kung paano ng kanyang mga magulang tinatrato noong kabataan nila. Meron talagang story behind it. Kung ikaw may anak, patas talaga. Para walang maging rebellious, para walang magtanim ng galit, mas masaya ang pamilya kapag patas yung treatment ng magulang. Maliit man o malaki yung achievement, dapat parehong ina-acknowledge. Kay tungod na may mga ginikanan na maghatag og gugma base lang sa achievement, ang resulta, uban mo distansya kay dali ra na discourage. Samtang katong mga ginapaboran, paborito, mahimong arugante o hambugiro. So, unsa may buhaton ani? Unsay solution? Isip usa ka ginikanan, dapat ipakita nimo sa imo mga anak ang unconditional love. Dili sukdan sa grado, dili base sa medalya, hindi base sa may narating, wala. Ang pagsuporta o pagdawat sa mataglakang or sa mga maliliit nilang journey ay isa ka na nga pundasyon o pinakadako nga regalo para sa mga anak. Kini ang mas lawom nga pagsabot sa mga ginikanan. Muusahay makalimot sila nga ang gagmayng pulong o mga storya, mga ginagmayng mga binuhat, dako na kaayo na nga epekto sa una-huna sa bata o sa mga anak. Usahay gyud ang ginikanan mismo ang naglason sa utak ng mga anak. Kay wala sila kabantay nga dili na di ay maayo ang ilang gibuhat o wala nila nabantayan na nakita na di ay ito sa mga anak. Ug nasundog na kahit hindi sinasadya ang paraan ng pagpapalaki ay pwedeng magtanim ng division o paghihiwalay ng mga anak. Kaya mahalaga na ang mga magulang o mga ginikanan dapat nabantayan o aware sila sa mga sinasabi at ginagawa nila. Kasi ang mga bata, hindi lang sila nakikinig o sinusunod ang mga nakikita, kundi sumisip-sip sila sa mga ugali. So ang ibig sabihin, mas madali ma-adapt, makuha ng mga bata yung mga bad influence. Kanang mga dili maayo nga binuhatan, dali ra kay na madawat sa mga bata. So mauna, usahay kung dili gyud mabantayan, mga ginikanan ang rason ngano mag-away o magkakawatak-watak ang kanyang mga anak dahil sa kagagawan ng kanilang mga parents o ginikanan. Pero kung ang ginikanan kabalo mo hatag o patas nga support,
patas nga pagtudlo, mahimo ang usa ka panimalay ug panaghiusa, punong-puno ng pagmamahal ang isang tahanan, pamilya, kung mismo ang kanyang mga magulang ay nagbibuild ng tamang disiplina at respeto sa bawat pamilya. Ug mao kana ang tinuod nga pamilya ang magsinabtanay. Patas. Diyan nagtatapos ang ating episode. Sana may natutunan kayo. Share nyo at magkita-kita ulit tayo sa next episode.